Hiking? Oo, ay parang sa bundok yun. Siyempre sa mag-hiking ka sa dagat. Oh, kaway muna kayo sa vlog. Kaway muna, kaway muna. What is up, guys? Deflane here once again. We are back for another episode. And today, medyo matagal-tagal na naman tayong hindi nakapag-upload. Woo! Hirap mag-shoot pag walang mga rides na sasadyain. So, usually gusto ko talaga mag-upload ng mga videos, pero ano ba yan, walang masyadong ganap. So today is Saturday at natsyempohan pa na walang power dito sa amin, and that will be for whole day. Hindi naman whole day, pero 6 AM to 6 PM. So 12 hours, pero that's pretty much it kasi yun yung pinaka productive hours ng araw natin. I mean, at least for me, no? So yesterday I decided na, you know, just to kill time habang tulog pa yung ating mga kasama sa bahay. Why not take my bike for a ride? At yun na nga, so hindi lang yun, also dito sa may pillion seat ng motor is nakatali yung mga pinaglumaang damit ng aking baby. So yung mga hindi nakasyang damit ni Jepot, ibibigay natin dun sa ating bunsong kapatid na lalaki. Kasi yung misis niya is manganganak na din, and also para makapasyal na din, no? Siyempre matagal na rin natin hindi nakikita yung utol natin na yun. So shout out kay Utol Jason. And congratulations on your upcoming baby. Kasi alam ko kabuwanan niya na this November. So first week of November. So ilang 2 weeks na lang or ilang days na lang. So ayun, just to, you know, give him a head start. Well, nakapag-prepare na rin naman na sila, pero as I said, para makapasyal na rin, so dinala ko na rin yung mga pinaglumaang damit o pinagliitang damit ni Jepot. Total, baby boy din naman yung anak niya. Yan. And for today's episode, we are gonna talk about, dahil dyan pala, at dahil dyan, for today's episode, we are gonna talk about fatherhood. Yeah, I said it. So fatherhood. And dahil nga fatherhood, wala akong maisip na sasabihin. Dahil first time father ko pa rin din. So ayan, so siguro yung mga ano lang, no, mga
Siyempre, of course, i-share ko lang yung mga naranasan ko lang, and mga payong nakuha rin or tips from other dads or other fathers na nakausap ko. So being a first time dad is both exciting and worrying. Oh, ba? Sa Tagalog ito, nakaka-excite siya, at the same time nakakakaba. Kasi syempre, although you have heard a lot of tips and mga payo sa ibang dads, iba pa rin pag ikaw na yung nandun mismo sa sitwasyon na yon. Iba pagka nanggaling na sa yung anak or nanggaling sa yung baby, or iba talaga pag baby mo na yung pinag-uusapan. So maraming magbabago dyan. So isa sa mga napansin kong changes sa akin after kong maging dad is yung aking priorities. So yun, actually narinig ko to una dun sa may isang barkada ko na dun sa isang barkada ko nung nagkaanak siya. Sabi, kasi that time, so binata pa ako, wala pa akong anak. Isa sa natatandaan kong nakuha kong tip mula dun sa barkada ko na yan nung binata pa ako, kasi that time, so wala pa akong anak, siya may anak na. So lagi akong pupunta sa kanya and expecting the same dude that I grew up with. So yung, of course, yung mga trip namin before, hindi na siya pwede. Tapos sabi ko sa kanya, parang nabanggit ko, siguro pre, pag ako nagkaanak, parang ganun pa rin yung ano ko, hindi ako magbabago, or hindi ako gaganyan, ganito. In short, sabi ko sa kanya, is I'll be the same dude nung binata ako, and then if ever may anak na ako, I will be the same dude. Pero hindi ko makalimutan yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, pre, once na nagkaanak ka na, mag-iiba na yung priorities mo. So ngayong may anak na ako, and reminiscing about that time, yeah, come on, look at that. Okay, so umaambot-ambot pa kanina eh. So it's, anong oras na? 9 AM. Tapos kanina pa ako aalis. Kaso umaambot-ambot. Tapos so dinelay ko. Tapos ngayon ganyan yung itsura nyo. Guys, nyo, ang ganda. Look at this. Look at this. Ang ganda nung skyline. Hindi ko alam kung skyline tawag dyan. Ayan, going back, you know. Alright, going back dun sa akin nagkwento ko kanina.
So magbabago yung priorities mo, and then nagkaanak na nga ako. Nagkaanak na nga ako, and sabi ko parang totoo nga yung sinasabi ni Jaja. So yung barkada ko na yun is si Jaja. Sabi ko nga, totoo nga yung totoo yung sinasabi niya na magbabago yung priorities mo in a positive way. So aminin ko dati napaka-selfish kong tao. So until such time na yun nga, nagkaroon ako ng baby, nag-iba na yung priorities mo. Yung pangarap mo dati nung binata ka pa is really different ngayong may pamilya ka na, o ngayong may pamilya na ako. So dati ako lang iniisip ko, so it's me. Pero ngayon is kasama na yung family ko. Ayun, yung isa sa nagbago sa akin is priorities. Nagbabago yan. And then magbabago din yung, actually under priorities nandun na lahat ng changes sa pagiging father. Nandun na yung magmamatured ka kung hindi ka pa matured mag-isip. Hindi lahat, no, pero most ng mga nagiging tatay nagmamatured sila sa isip, sa mga decision makings, kasi hindi na lang ikaw yung pinag-decision mo. It's about your family. Kung dati okay lang kumain ka ng kung ano-ano dyan, ngayon kailangan mo nang isipin kung ano yung kakainin ng pang isang buong pamilya. And also, kung dati waldas ka sa pera, ngayon magkakaroon ka na ng magkakaroon ka na ng isip na mag-ipon kung hindi ka nag-iipon dati. So ngayon ngayon mas magiging wise ka na sa pera mo. Sana hindi malaglag tong mga damit sa likod. Rat pamor. Ayan. So nandun tayo sa priorities. So decision makings, tsaka money management, and also is your health, kalusugan. So ngayong tatay ka na, nag-gym ka pa rin, or workout ka pa rin, kahit anong sports yan. So mga contact sports or sa
nasa gym ka, nagbubuhat, yan. And before siguro you're doing it, hindi naman lahat, pero you're doing it like 50% or 80% for health, and then the rest is para mapansin ng mga chicks. Yeah! Chikaka. Para mapansin. Pero ngayon, as a dad, 100% you're doing it for your health. Why? Kasi gusto mo pang makita yung mga, ito lagi ko narinig to sa maraming dad, and they are working out para maging healthy, kasi gusto pa nilang makasama yung anak nila for the longest time, which makes sense. Which makes sense, and which is definitely one of the best reasons to consider working out. Kahit ako, so I would definitely wanted to spend more time, or the longest time, with my kids. Gusto ko pang makita yung mga apo ko sa tuhod, ganun. So yun, isa yun sa magbabago, sa magiging health conscious ka na. Kung dati pag nagkakape ka, 3 kutsara yung asukal mo, ngayon 1 na lang. O kaya kalahati. Kung dati lakas mo kumain ng kanin, ngayon nagbabawas ka na. Yan. Kaya mga isa sa mga magagandang perks or magagandang katangian o magagandang decision makings ng mga daddy. Ano pa? So, isa pa is napansin ko nagbago sa akin is pag online shopping ka na, siguro dati mga damit, pabango, sapatos, ganon. Ngayon, iba na rin. Accessories na ng motor. Hindi, joke lang. Ngayon, iba na rin. More on handyman tools na. Siguro marami nakaka-relate sa akin dito ng mga father din, no? Pero once na nagpamilya ka na, gusto mo na parang unti-unti ka nagiging parang ganun sa father mo. So nagko-kolekta ka na rin ng mga screw ng mga bolts, nagko-kolekta ka na rin ng mga gamit, martilyo, metro, ganyan, drill. So isang tip lang, no, pagka bibili kayo ng gamit, unahin yung mga basic, yung martilyo of course, metro, yan. Tsaka wag nyong wawalain yung drill, at tsaka ano kasing tawag doon? Drill, hagdan, ano pa ba? Basta yun, drill tsaka hagdan. Kasi nga, lalo pag bagong lipat kayo ng bahay o nung upahan kayo, marami ka dyang ikakabit na mga accessories sa bahay nyo na binili naman ng misis mo. Marami ipapakabit. So either sa wall, ganyan, mga sabitan, sampayan, yan yung mga usually na kinakabit natin, kinakabit
pinapakabit ng mga misis. So nag-iba rin yung priorities nila. Siguro dati mga damit din, ganyan, pabango. Ngayon mga binibili na niyang mga yan, ano na, pang house decoration. So yun. So same din sa babae, no? Dami rin nagbabago ng priorities. Pero yun, as I was saying, magbabago na yung mga ina-add to cart mo. Kung dati-dati pan sarili mo lang, ngayon ang ganda nito, oh. Ang ganda nito, ibig ko sabihin yung gloves ko. Bagong bili. Ayun, oh. Alpine Star ko, no. Maganda yung kulay niya, eh, oh. Try ko lagay sa, pag trip nyo, try ko lagay sa ano, sa description yung link. Pero maganda siya. Size medium to, kaya grip na grip sa akin. And sobrang mura niya lang, less than 1,000. Bili na guys. Alpine Star baka naman. Ayan. Ganun lang, magbabago yung mga pananaw mo sa buhay. And also you will spend less time with your friends. Hindi ka mukha dati na okay lang magdamagan, okay lang umagahin, ganyan. Pag naging tatay ka na, pwede pa rin naman, pero dapat kasama mo si misis, or nagpaalam ka ng maayos. At dapat hindi ka, at dapat umuwi ka sa tamang oras, or dun sa sinabi mong oras na uuwi ka. Yan, ganyan. Ayan, so isa pa sa mga napansin ko sa akin na nagbago. Ano pa ba? Siguro yung ano, dati sobrang ano kasi tawag doon, pag maano ka sa itsura mo, kung dati sobrang conscious mo sa itsura mo, lalo na pag may mga chikaka, lalo na maraming babae, magbabago rin yun. At least sa akin, no, kasi aminin natin sa hindi, may mga father pa rin na ayoko na magsalita. It's a bro code. Do not break the bro code. Ayan, so at least for me, San Fernando na tayo guys, malapit na tayo. So ayun, hindi na ako masyadong conscious on how I look. Pero hindi rin naman ibig sabihin nun pinapabayaan na natin yung sarili natin. So hindi na lang kamukha ng dati na lahat na lang iisipin mo kung anong magiging itsura mo, ganyan, tinsay ng tao. No, ngayon you're still taking care of yourself. Don't get me wrong, no, still look good. So still look good.
but with a different intention. Okay, so still look good. I mean, workout, you have a sport, go into boxing, mag-enroll kayo sa Kanto Boxing Gym na matatagpuan dyan sa may Marisol intersection, sa may yan, mag-workout kayo. And mag-enroll kayo sa boxing. Hanapin nyo doon si Jomar. Shout out Jomar once again. And also do something for yourself. Pamper from time to time, not all the time, no? So by pamper, what I mean is take care of yourself. Kumain kayo ng misis mo sa paborito nyong restaurant na nakainan dati. Yan. Ano pa? So for me, that's pretty much it. No, alam ko marami pa, siguro hindi ko na lang maalala, pero bottom line is magbabago yung priorities mo and your decision makings when you become a dad. If you are a responsible dad, no? Maraming magbabago sa'yo, pero again, do not forget about yourself. Okay? So yung priorities mo, of course, magbabago yan, but that doesn't mean na hindi mo nagagawin yung mga ginagawa mo dati, or you will forget everything about you and only focus on your family. Kasi ikaw ang pinaka-important. So maging focus ka sa family mo, and at the same time alagaan mo rin yung sarili mo, but this time meron ka ng much better reason to take care of yourself. So yeah, yung mga pangarap mo dati na akala mo hindi mo na matutupad dahil nagkaanak ka na, I'm telling you, you can still do it. Minsan ito na-neglect to pero importante rin guys yung alone time nyo as a man. So you have time for your family, also your alone time. What I mean by that is solo mo lang talaga, walang friends or anyone. Go for a ride, mountain hiking, camping, ayan, para ma-clear yung thought mo. Kasi hindi ganun kadali ang maging father. Sobrang sarap, at the same time mahirap. Kakaroon ka ng stress niyan for sure. Maraming stress, maraming problema ang papasok sabay-sabay, and once in a while
kakailanganin mo talagang kakailanganin mo talaga ng alone time. Ganda dito, picture tayo dito, picture. Ito lang sa puno. Alright, let's go. Pero naiihi na ako. Gusto ko sanang dito na lang jumingil eh. Kaso ang daming dumadang sasakyan dito. Pwede dyan pag gabi, no? Ayun. So, still make time for yourself. Kasi yung iba ang nangyayari, sinasacrifice nila yung sarili nila for their family, which is both good and bad, no? Why sacrifice kung pwede ka namang when you can why sacrifice when you can have both, diba? Take care of your family and take care of yourself. Pag hindi mo inalagaan sarili mo, sa tingin mo sino magsasuffer, diba? Lalo na kung ikaw yung provider sa inyo. Same reason dun sa mga sinabi ko kanina. Now you are taking of yourself, not for your own, but for your family. Ongos. So sa mga dads dyan, first time dad and hindi first time dad, shout out sa inyo. Galingan natin lahat. And of course, the most important thing, do not forget about God to be the center of your family. Yan ang isa sa pinaka-importante or pinaka-importante sa lahat. Siya. Morning, Nay! Na. Kita. Ay, ngutol ko. Nay, bless po. God bless. Atol. Etol. Alright, Paris session done. Yan kasama natin ngayon, no? Atol! Gusto ko mag-ano tayo, hiking. Hiking? Oo, ay parang sa bundok yun. Siyempre sa mag-hiking ka sa dagat. Pulag din. Pulog, sobrang nag-ano ka na ba dati? Oo, nag-bike na ako. Makit na ako din eh. Bundok ba to pa lang yung naakyat ko eh. May pasok ka ba mamaya? Ha? May pasok ka mamaya? Eh di mabuti! Woo!
Oh, kaway muna kayo sa vlog. Kaway muna, kaway muna. Total. Alright guys, uwian na. So yun, natapos din ang magdamag ng umaga. Ang bilis ng oras. Parang saglit lang yung oras na yun, ah. Oh, mag-alauna na ng hapon. So umalis ako kasi brand out doon. Tsaka syempre maghahatid na rin tayo ng damit, tsaka bisita rin tayo dun sa kapatid natin. Pero yun nga, brand out doon, sabi ko 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Tapos pagdating ko dyan kala Jason, brand out din pala sa kanila. Sa kanila naman hanggang 5 lang ng hapon. So kaya sa labas na lang kami nagkwentuhan, which is okay din para at least nakapag-catch up ng konti. Ay, ganda ng panahon. Hindi mainit at hindi rin umuulan. Ayun, oh, Pasko na. Pasko na. Sinta ko hanap kita. Ayan, no? Hindi ko alam kung nakikita nyo guys, pero gandang tignan ng Mega Dike. Nasa Mega Dike nga pala tayo. Dugtungan ng Porac and San Fernando. Ay Lord, ang ganda.